Sinasabi ni Duterte, tama talaga si Percy Lapid. Huwag kayong maniniwala. Yung sinasabi niya na hindi siya tatakbo, na hindi daw tatakbo yung tatlo, o siya, si Baste, si Pulong, hindi daw sila tatakbo tatlo. Guys, maniwala lang tayo kapag nangyari na. Pero hanggat hindi pa nangyari, huwag tayong maniniwala kasi iba po ang isip ng isang tao na greedy. Gusto po kasi nilang ang sarili nila maabsuelto 'di ba? Gusto nilang makaiwas po sa lahat ng mga prosecution na nangyayari ngayon. Hindi nga siya pumunta, di ba, sa invitation. Nang sabi niya, hindi ako pupunta diyan. Sabi ni Harry Roque. Si Harry Roque kasi ang parang naglalabas ng mga ni Digong Kasi parang lumalabas na siya pa rin yung spokesperson, no? Si Harry Roque. So, ano sabi ni Harry Roque? Dalhin daw sa tamang platform. O ano ba yung tamang platform? Di ba yung korte? O, eto, tanungin ko kayo. Nung dinemanda siya ni Castro, pumunta ba siya? Di ba hindi? Ilang beses siyang pinatawag. Hindi naman siya pumunta, di ba? Hanggang sa na-dismiss na lang dahil malakas. Di ba? So yun mga kaibigan, kahit na magkaroon pa ng court hearing, hindi talaga pupunta yan. Parang si Kibuloy, ano sabi ni Kibuloy nung pinapatawag siya sa HOR? Ay, hindi daw pupunta si Kibuloy doon. Dapat daw dalhin daw sa tamang korte. O nang dinala sa korte, nagtago. Diba? So, ganyan po mga kaibigan, ang ginagawa nila. Hindi po sila marunong sumunod sa batas. Ayan. Tuloy pa po natin. In one of the posts, a netizen posted a photo of a black AFP Black Hawk helicopter. Yan. Dropping packages to troops on board the Philippine Navy warships that was beached on the shoal. It garnered mixed reaction and was reposted in different social media platforms. A social media user shared the photo and criticized the AFP for using sea vessels and bringing food and under provisions to troops manning the BRP Sierra Madre outpost in Ayungin Shoal. Tapos mga kaibigan, yan po ay itinama ng AFP. Ang sabi po dito ng AFP, no? Kinlarify po ng AFP na ito daw ay old photo, old picture taken during Christmas mission in the West Philippine Sea on December 26, 2021 and is not related to any current events. Yan. So yan mga kaibigan, no? So be informed, sabi po ng Armed Forces of the Philippines, photos claiming to show a massive shipment of U.S. military supplies to the Philippines are false. These images were actually taken during a US aid delivery to Ukraine. Mga kaibigan, bakit po nagpapakalat ng ganito yung mga DD sheets? Di ba ang kanilang kasi mga kaibigan, ang kanilang narrative, magkakagera, gagawin tayong proxy daw. Ang daw dapat US daw tsaka China, tapos ginagawa daw tayong proxy, no? China-Taiwan issue, pagkatapos tayo daw yung nagiging proxy, tayo daw magiging parang collateral damage kasi ayaw daw gamitin ng US yung kanilang bansa, tayo daw ang magiging battleground. Yan yung mga pinapakalat nila mga kaibigan, no? Pero, kung titingnan nyo mga kaibigan, tingnan natin kapag naggera ba ang China at ang Taiwan, hindi ba tayo masasama? Kapag i-invade ba ng China ang Taiwan, hindi ba tayo masasama? Isip tayo, mga kaibigan, gamitin ng utak. Imposible. Imposible na hindi masasama ang Pilipinas. Kung i-invade po ng China ang Taiwan, at syempre ang Taiwan hindi naman papayag na basta i-invade sila, 'di ba? Malakas din 'yan. Maliit lang na bansa, pero malakas din 'yan. So hindi papayag ang Taiwan. So magkakaroon yan ng fighting, no? Maglalaban 'yan. At mga kaibigan, standby lang ba tayo? Titingin lang ba tayo sa kanila? Habang nakikita na, parang
Nasasama na kami dito nasasali na kami dito kasi mga kaibigan, ang lapit-lapit lang natin sa Taiwan. So, meaning to say po mga kaibigan, kapag may nangyari po sa Taiwan, pag ginera po yan ng China, sa ayaw man natin o sa gusto, masasali po tayo. Kaya nga kailangan natin na maging ready. As of now, dahil hindi pa po tayo talaga totally ready, ongoing pa po yung process ng ating AFP modernization. So, ibig po sabihin, kailangan pa natin ng mga backup. Kailangan pa natin ng mga makakatuwang natin. At yan nga, kaya nandito sa atin yung mga EDCA sites. Nakipag-alyansa tayo sa iba-ibang mga bansa sa West, sa Japan, sa South Korea, sa Australia, at lalong-lalo na yung Amerika. Kasi kailangan natin dahil habang ongoing pa yung ating AFP modernization, dahil hindi pa natin totally kaya. Yun po yung dahilan yun mga kaibigan. Kaya nandito po yung mga yan. Hindi po dahil sa tayo ay sumasali sa gera. 'Di ba? Patuloy nga na sinasabi ng Pangulo natin na hindi po, wala po tayong interes na isubo yung ating bayan sa gera. Pero kailangan nating maging ready. 'Di ba? Kaya itong mga Duterte mga kaibigan, itong mga DD sheets na to, mga makapili, yan ang ini-inject nila na paalisin na daw ang Amerika, nagpapakatuta daw si PBBM. Hello mga kaibigan. Ilang dekada ba na wala ang Amerika sa bansa natin? 'Di ba? 'Di ba nung pinalayas nga natin ang Amerika, ang mga base militar nung pinalayas yan, anong kwento ni Gibo Teodoro? Si Gibo Teodoro, opisyalis po siya sa panahon ni FBR. Anong kwento ni Gibo? Ni Gibo Teodoro tuloy, ni Justice Carpio. Anong sinasabi ni Justice Carpio? Mga kaibigan, nung panahon ni FBR, nung pinalayas na lahat ng mga American bases, nung nawala ng Amerika, andyan po, nag-start ang China inoccupy yung isa sa ating mga isla. Walang nagawa. Gusto daw lumaban, no, ni FBR. Ang sabi po ni Justice Carpio, gusto man lumaban ni FBR, wala siyang magawa. Wala na yung base militar ng mga Amerikano. Nagkalakas ng loob ang China kasi nakita nila wala na yung mga Amerikano dito. Sa tingin niyo ba kung hindi pinatalsik yung base militar ng mga Amerikano, sa tingin niyo ba ganito mangyayari sa atin ngayon? Hindi. Hindi mangyayari yun. Ang mali po kasi sa atin, pinatalsik natin ang base militar ng mga Amerikano pero hindi naman tayo nag-modernize. Kung pinatalsik sana natin tuluyan ang base militar ng mga Amerikano, sana nag-modernize tayo ng ating AFP. Dahil sa ganon, meron tayong panlaban. Kaso ginawa natin, pinatalsik lang natin ang base militar pagkatapos pinabayaan natin ang ating Armed Forces of the Philippines. Kaya ang nangyari, behind na tayo. Wala tayong kalaban-laban. Pagkatapos ngayon, ganyan din ang gustong gawin ng mga DD sheets. Palayasin ng Amerika, palayasin ng EDCA. Hello, kailangan pa natin ngayon ng Amerika at this moment of time. Habang ang ating Pangulo ay patuloy yung ginagawa ng AFP modernization, kailangan pa natin ng backup, kailangan pa natin ng Amerika, kailangan pa natin ng iba-ibang mga bansa para maging katuwang natin. Yun ang katotohanan dyan. Pero hindi yan makuha ng mga DD sheets. Hindi yan mag-gets ng mga DD sheets na mga utak ay mga utak sabaw. Diba? Tapos mga kaibigan ito. Meron akong nakita dito na na sinasabi ni Digong parang nagmamalaki pa si Digong. Ito mga kaibigan, former President Rodrigo Duterte says he knows where fugitive Apollo Kibuloy is hiding, but he would not say where. Yan. Alam ko kung saan si Pastor, pero secret. Mga kaibigan hindi ako lawyer pero
Ang pagkakaalam ko kasi mga guys, bawal kasi ito sa batas. Ang pagkakaalam ko lang dali pagkakaalam ko mga kaibigan, bawal sa batas ito. Yung alam mo kung nasaan yung fugitive, pagkatapos hindi mo sasabihin, hindi mo hindi mo isasabi sa mga otoridad. Ang alam ko, bawal yan sa batas. Mga kaibigan Presidential Decree number 1829, penalizing obstruction of apprehension and prosecution of criminal offenders, no? So, yan mga kaibigan, whereas crime and violence continue to proliferate despite the sustained vigorous efforts of the government to effectively contain them, whereas to discourage public indifference or apathy towards the apprehension and prosecution of criminal offenders, it is necessary to penalize acts which obstruct or frustrate or tend to obstruct or frustrate the successful apprehension and prosecution of criminal offenders. Now, therefore, I, Ferdinand Marcos, President of the Philippines, by virtue of the power vested in me by law, to hereby decree and order the following. Mga kaibigan, si President Marcos Sr. pala ang nag-ano nito, presidential decree niya to, no? So, ayun mga kaibigan, penalty of prison correctional in its maximum period of a fine ranging from 1,000 to 6,000 pesos. Noon kasi ito kaya ang baba pa. So siguro dapat i-amendahan itong presidential decree na to, no? So ayan mga kaibigan, no? Ang sinasabi dito, harboring, or concealing or facilitating the escape of any person he knows or has a reasonable ground to believe or suspect has committed any offense under existing penal laws in order to prevent his arrest, prosecution, and conviction. So, malinaw dito mga kaibigan Kasi parang cuddling of criminal, cuddling of a fugitive. Yung bang alam mo kung nasaan siya nagtatago, pero itinatago mo. Hindi mo sinasabi. Hindi mo sinasabi sa otoridad kung nasaan yung tao na kanilang hinahanap. Correct me if I'm wrong pero eto, nasa presidential decree, no? Na bawal po ito. Presidential Decree 1829. Yan po yan. Penalizing obstruction of apprehension and prosecution of criminal offenders. Yan po yan, no? So, mamaya ko yan. Dapat dyan si dating Pangulo Kasi alam daw niya kung nasaan si Kibuloy. O kita niyo mga kaibigan eto dati siyang piskal. Lawyer siya. Dati siyang Pangulo, bago siya naging Pangulo, mayor siya. Tapos naging Pangulo siya ng Pilipinas. Pagkatapos ito, alam niya kung nasa nagtatago yung matagal nang hinahanap na fugitive. Pagkatapos, ayaw niyang sabihin. Diyan pa lang mga guys Kung matino kang tao, matuturn off ka kay Duterte. Kung matino kang tao. Pero kung hindi kang matino na tao, okay lang talaga sa'yo yan. Diba? Biruin mo, alam niya kung nasaan si Kibuloy nagtatago, pero hindi niya sasabihin. Guys, hindi siya matino na tao. Ibig sabihin, kapag kaibigan niya, kahit fugitive, kahit kriminal, kapag kaibigan niya, itatago niya, hindi niya sasabihin kung nasaan. Hindi siya matinong tao. Natitiyak ko alam din ng mga anak niya kung nasaan si Kibuloy. Pero wala silang sinasabi dahil itinatago nila si Kibuloy. Diba? Hindi sila matinong tao mga guys. Nagtatago sila ng pinaghahanap sa batas. Pinaghahanap ng batas. Itinatago nila. O kayo,
Kung kayo matinong Pilipino, boboto ba kayo ng ganyang tao? Tama po kayo, Russell Ordonez. Paano niya sasabihin, sis, nakikinabang siya kay Kibuloy? Yan, nakikinabang nga siya. Totoo yan, no? Kasi mga kaibigan ang matinong tao, lalo na, abogado ka, alam mo yung batas eh. Di ba dapat ikaw ang unang-unang sumusunod sa batas? Kasi alam mo yung batas eh. Naging piskal ka pa. Naging mayor ka pa. Naging pangulo ka pa ng Pilipinas. Pagkatapos magtatago ka ng fugitive. Alam mo kung nasaan pero ayaw mo sabihin. Guys, dapat ito kasuhan yan. Si RRD, dapat kasuhan na talaga yan. Diba? Ay, nako. Mga kaibigan, grabe talaga itong mga Dutertes, no? So, yan po ang gagawin lang, mga kaibigan, na wrap up na po tayo, ha? So, eto na po, July na. Mas maging vigilant po tayo. At mga kaibigan, i-post po ninyo sa inyong mga social media, tanungin po ninyo, ano ang ibig sabihin ni Duterte dito sa sinabi niya. Kasi sabi ko nga, nung nabasa ko ito, kinabahan ako, mga kaibigan. Kinabahan talaga ako. At natatakot po ako para sa ating Pangulo. Itong sinabi niya dito na parang he's implying na, alam niyo na, assassination plot. Yung sinabi niya na I'm praying, no? Na pinagdadasal daw niya na mabuhay pa daw, no? Si PBBM hanggang sa huling termino. Basahin ko ulit Ipopost ko nga to para as a matter of fact, I'm praying that he should live until the very end of his term. Bakit niya sasabihin yun? Bakit niya sasabihin? Diba? Na siya ay nagpipray daw na mabuhay pa daw si PBBM hanggang sa huling termino ng kanyang term. Bakit niya sasabihin yun? Nakakaduda, di ba? Tapos si Baste pa, binanggit yung Romanov na maaring mangyari daw kay PBBM. Di ba? Na bago ka matulog sa gabi, isipin mo muna, baka mangyari sa iyo ang nangyari kina Romanov at Mussolini. Na ganon. So maging aware tayo, guys, na ideklara natin na kapag may nangyari sa ating Pangulo, mga kaibigan, sila yan. Gawa nila yan, mga kaibigan. Sila ang mag-take responsibility. Kapag may nangyaring masama sa ating Pangulo, sila yan. Sila ang pagganon.